Voluntaryo na magbibigay kami ng pabuya ng 1 million pesos. Pinoproblema ngayon mga kababayan ng Tuwadcom kung paano umano nila mahanap itong si Mary Grace Piatos. Mas pinoproblema pa po nila mga kababayan itong si Piatos kaysa mga kababayan po natin na biktima ng matinding bagyo, baha, no? Sunod-sunod po ito mga kababayan po natin. At handa umano silang magbigay ng pabuya na 1 milyon. Basta't sumuko itong si Mary Grace Piatos, sumurrender, may makapagturo umano kay Miss Piatos na di umano'y isa sa tumanggap ng payment mula sa confidential fund ng Office of the Vice President. Tandaan natin ha mga kababayan, ito po ay confidential fund. So ibig sabihin, hindi supposed to be dinadivulge ang pagkatao ng kung sino mang impormante na nagbigay ng mga napaka-importante at lehitimong impormasyon sa Office of the Vice President. Pero hindi natin maintindihan, mga kababayan, kung bakit nilalantad na po nitong mga tarantadong mga taga-Tuwadcom ang mga tao na supposed to be na ang kanilang pagkakilanlan ay confidential. Grabe, no? Ang dami nilang pera. Imagine mo, mamimigay po sila ng 1 milyon, mga kababayan po natin. Samantala, ang ating mga kababayan na biktima po ng baha, bagyo, hanggang ngayon, ang ilan ay nagrereklamo po sa social media na di umano sila ay hindi pa naabutan ng tulong mula sa national government. Pero bakit pinoproblema po nila? No? Itong si PRRD at si Vice President Sara. Anong mayroon? Magkano ang bigayan? Na importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin. Lalong-lalo na pati yung mga pumirma ng mga acknowledgement receipt. So, nag-usap-usap kami, voluntaryo, na magbibigay kami ng pabuya ng 1 million pesos. Wow, 1 million. Daming pera, no? Dami pala talagang pera sa Quadcom. O marami talagang pera pag ikaw ay attack dog ni Martin Romualdez. Sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si Mary Grace Piatos. So, ayan nga po mga kababayan po natin, pinoproblema po nila kung sino po itong si Mary Grace Piatos, no? Pinapahanap ngayon ng Quadcom. Kaya kung ako sa iyo po, Mary Grace Piatos, kung sino ka man, kung taga saan ka man, ay sumuko ka na. No? Mapakita ka na para makuha mo na po yung pabuya na 1 milyon. Pero alam nyo po mga kababayan, okay? Maging seryoso po tayo. Okay? So alam nyo kung ano po yung naiisip ko dito sa pinalabas nila ngayon na gusto nilang hanapin po itong si Mary Grace Piatos. Kasi parang may aabangan po tayo na sa susunod na pagdinig nitong Committee on Good Governance na ginagamit nila ngayon, no? Na para imbestigahan umano ang CIF ni Vice President Sara, mukhang biglang lulutang po mga kababayan itong si Mary Grace Piatos. No? Mukhang lulutang po itong si Mary Grace Piatos, mga kababayan po natin. At bigla na lang idiin po itong si Vice President Sara. Yan po yung mga naiisip ko. Sana mali po tayo. Kasi mukhang ito na naman, mukhang panibagong tanim witis na naman. Naalala nyo po ba itong si Gloria Mercado, no, na nasunog nga po dahil siya pala ay isang scammer na nagsabi po na mayroon daw po siyang natatanggap na sobre galing po kay Vice President Sara na naglalaman ng 50,000. Pero ang totoo pala, hindi naman pala si Vice President yung nag-abot sa kanya, kundi isang individual lamang at nagsabi na galing daw po kay Vice President Sara. So, paano po ba siya nakasigurado na galing yun kay Vice President Sara? Sinagot ni Vice President Sara at sinabing may video ako, may dokumento ako na magpapatunay na isang scammer, no, at kawatan sa Departamento ng Education itong si Gloria Mercado. So, hindi na po nila pinaulit dahil ng booking. Ngayon, may pinalabas naman sila sa katauhan ni Miss Catalan. So, ganoon din ang sequence. May sobre, may laman ng pera, pero lumit ng konti. So, 25,000 na lang po yung laman daw. At sinasabi niya, from February to September, 9 months daw po siya nakatanggap ng sobre na may lamang 25,000. Pero pag binilang po natin, from February to September, 8 months lang.
Tapos kapag nagsasalita, lagi nakatingin sa kisame, lagi nakatingin sa kaliwa, sa kanan, na bistado po na nagsisinungaling at ang pinapasagot lamang sa kanya, particularly po itong si Abante, yes or no lang. Kumbaga, nandito kay Abante yung mga dapat na tanong, tapos doon na lang sa kanilang tinatanong na resource person ay yes or no na lang. Kumbaga, hindi na po siya may hirapan sa kanyang script dahil ang sasagot niya ay yes or no lang. Base doon sa tinatanong ng mga kongresista. Tapos patawa-tawa lang at minsan nakakalimutan pa po yung script. So, akala nila maniniwala po ang ordinaryong Pilipino. Ang tanong, ihaharap po ba nila ito ulit? Mukhang hindi na. No? Kasi nasunog na naman at napahiya na naman sila doon. Na bulgar po, na scripted na naman ito. So, palagay nyo, sino kaya ang susunod nilang gagamitin na resource person? Si Mirigres Piatos na ba? No? Si Dingdong? Si Jack Angel? No? Sino pa yung mga sikat na mga chicherya dyan? No? Na gusto nilang gamitin. At ang sabi po ng isang kongresista, ay nila pinapahanap ito, no? Dahil gusto nila makilala at malaman kung totoo daw po itong nagtanggap siya ng pera. At dahil daw nagtrending, kaya daw pinapahanap nila ito. So, ibig sabihin, ang gusto pala nila, magtrending muna yung kanilang mga paratang, tapos tsaka nila gagatungan. Okay? Pero alam nyo mga kababayan po natin, no? Kaunti na lang yung naniniwala sa kanila. Siguro yun na lang yung mga bayaran na mga vlogger, trolls, at yung mga media na may hilig manggatong. At obvious na obvious po mga kababayan, sa mga press conference, alam na alam po ng mga kongresista, no? Kung ano po yung itatanong sa kanila. Pati pa naman yung mainstream media. Nakakalata na ngayon na scripted pati yung pagtatanong sa kanila. Hindi kagaya ng mga instant ambush interview, no? Na ginagawa po kay Vice President Sara or kay PRRD. Parang amo na rin nila na kailangan bawal ang ambush interview. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, mga kababayan natin. Thank you, God bless.